What's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tans Fishard. And for today's video mga gar, mag-update tayo sa ating mga fry dito sa ating fishard. So unahin na agad natin ito, yung ating ABT, no, na 78 pieces. Pero hindi ko alam kung kompleto pa ito. Malamang kulang na ito kasi hindi na gaano kadami. Siguro namatay na yung mga maliliit, no? Kasi pangalalaki na lang yung nakikita natin. And konti lang yung nakikita natin na ganyan yung kulay. Mostly mga dark yellow. Para silang mga full gold. Pero ABT ito. And last natin na nilagay dito is 78 pieces. So hindi ko alam kung ano na yung status nito. Kung ilang piraso na lang. So konting laki pa nito at ihiwa-hiwalay na natin to. Para mahati-hati natin. Para mas lalo silang bumilis sa paglaki. Ang pinapakain ko dito ay frozen moina. No, hindi ko na masyadong pinapatakan ito ng BBS. Although nagpapatak pa naman ako pero konting-konti kasi pagka nagpapakain ako ng Tubi Fix, no, pinapatakan ko rin to ng Tubi Fix. Kaya bumibilog, no, yung mga malalaki. Tapos pagkatapos ko silang pakainin ng Tubi Fix, pinapatakan ko ng konting BBS para yung mga maliliit makakain din. And kung moina naman yung ipapakain ko, moina na talaga yung pinapakain ko dito, no, pag moina. Huwag nyo intindi ito, pilipitan dila nito. So hindi ko siya pinapatakan ng BBS pag moina. And pagkatanghali, no, pagka sample nandito lang tayo, nilalagyan natin sila ng ukiko. Ayan, may nakapagsabi kasi na maganda din to. So naka-floating lang kasi to, hindi siya lumulubog. So mas maganda siya na kurot-kurutin, no, ng mga isda. So pagkain ito ni Tok-Tok, yung flower horn natin. So nilalagyan ko ng isang piraso lang, tapos kukut-kutin na nila yon ng hanggang maghapon. So stay sila na busog, no. So naisipan ko lang din naman yun, hindi ko alam kung effective, no, kasi sabi doon ng may nakapagsabi sa atin na maganda din daw para sa mapabilis ng kanilang coloration, lalo na sa mga red na mga pea dirt, na mga tuxedo kois, may mga red na ano na kulay. So maganda daw siya. And also itong ating pea dirt, ayan. So may nabawas na rin yan dito malamang kasi nung nakarami nakita tayo mga nangihina dito, pero parang nawala na lang din, namatay na siguro yun. And pagka mga ganito kasi kaliliit, no, pagka na may namatay na ganito kaliliit, mabilis matunaw dahil maliliit lang talaga sila. So mabilis silang kainin ng mga kuhol natin. So ito, pinapatakan ko na rin to ng Tubi Fix at kumakain na rin sila ng Tubi Fix talaga. And moina na rin, no. Ang BBS paminsan-minsan na lang, and nilalagyan ko rin siyempre ng ukiko. So kunting silip lang tayo dito sa ating breeder na MSSBT mga gar. So nung isang araw, no, nawala yung ating isang female. Siguro tumalon and hindi ko alam kung saan na siya. So kung saan na siya nawala and hindi ko alam kung saan siya sumuksok, no, kasi nga medyo masukal, maano yan dyan, magulo dyan banda. And yan lang talaga yung ating dyan na lagyan na natin ng styrofoam. Tapos andyan yung ating breeder na MSSBT. So isang female na lang yan nandyan. Dadagdagan natin yan ng isang female pa para maging trio ulit. Tapos dito sa ating mga ABT din dito, so may nakita akong ibang kulay, no. Ayan, no. Ba't pula yan siya? Siguro may nahalo yan dito na ano, Waikisi, no, kasi parang Waikisi yung itsura niya at siya lang talaga nag-iisa. The rest ay wala nang mga kulay na pula. So plano ko siyang tanggalin kasi para siyang male. And the rest ABT yan. So ito yung anak ng ABT natin na galing ng Binangonan, no. Medyo maganda kasi yon, kaya ito sila. Then may fry din tayo dito ng MSSBT. Ayan, kung mapapansin nyo, iba-iba din yung mga sizes na. So ito ay MSSBT. Tapos dito, no, itong dalawang galon na to, may fry yan dito. Ito pala naalala ko, ito ay anak ng natitira nating tuxedo koi, no, pero hindi na yung kagandahan. Nilagay ko na lang dito, sayang din naman kasi. Ayan, nandito nila nilagay ko. Titignan ko kung ano yung magiging resulta dito. And ito ay may laman din, yung 5 pirasong full gold natin. Kasi hindi lang masyadong kita dahil nasa galon, no. Masisilip mo lang sila yan, no. 5 langoy-langoy. Tapos yung ating Santa Claus, no, na ribbon na galing dito, nilagay na natin dito sila. So malaki kasi yan tiyan nun. And tingnan mo, pagka nag-drop siya kasi 3 piraso lang. Ayan, kung mapapansin nyo, no, nangihina na siya kaagad. Ayan, no. So nanganak siya ng 3 piraso. Ang ginawa ko, no, nilagay ko dito at sinama ko na rin dito yung 10 piraso na unang anak, no, nitong isa, yung malaki. Sana nga mag-drop pa siya, hindi sila madali, no.
Ito kasi parang ano, no, parang nag-ano yan siya. Hindi na siya masyadong nakakalangoy ng maayos. Baka madali na rin yan. And yung isa okay pa naman siya. Sana nga matira siya, no. Kasi yung male natin na Santa Claus ay namatay na. And ito parang mamamatay na rin to. Pero yung isa parang okay pa. Yun. So ito yung unang batch niya, 10 piraso. Sinama ko dito, pati yung 3 bago. So nilalagyan ko na lang ng BBS para makasabay yung 3 na yon. Dito yung ating Santa Claus ribbon. Tapos mga gar, yung project natin dito na anak na yan ng Santa Claus ko na naging albino siya na may ribbon. Tapos pinagpartneran natin siya ng gantong klaseng mail. Ayan, kung mapapansin nyo, no, gold siya na may reddish, na may dots pa siya ng gold. Yan ang itsura ng ating mail yan, kung mapapansin nyo. Yan siya. Yan. Ito yung kanyang female, no, dito natin pinartner. And gusto sana natin palabasin ng ganong klaseng ng nail, no, na ganong klaseng mga gapi, mga style, mga parang gold dotted, no, ng mga gapi na maganda sana kung may ribbon and albino. So ito yung female natin, and kung napapansin nyo nung nakaraang video natin, no, ang laki ng tiyan nito. Ngayon ang liit na kasi nag-drop na siya mga gar. Meron pa nga yan dyan siyang mga fry, so hindi ko pa nakukuha. Konti na lang din ang natitira. And ito mga gar yung kanyang fry, sobrang dami. Pero parang wala akong nakikitang albino. Puro black eye lang din ulit. So ito na yung kanyang second batch, no, ng ating project. Ayan, no, ang dami niyan mga gar. Ayan, no. Yun. So dito na muna natin sila nilagay para pag nagpakain tayo hindi masyadong kalat yung BBS and makain agad nila. So after a week, ililipat din natin yan sila. Siguro dito or dito kasi may mga bakante naman tayong slot. Tapos dito mga gar, yung first batch, hindi ko masyadong kita dahil madilim. Ayan. Ito yung first batch ng ating project. So medyo malaki-laki na sila. Ayan, no. Yun, ililipat ko rin yan siguro by weekend. Lilipat ko na rin yan sila ng lagayan para medyo bumilis na rin yung kanilang paglaki dahil dito lang kasi sa ilalim, hindi masyadong na sisinagan, no, ng liwanag, kaya medyo nababansot. Pero goods pa lang din naman yan sila. Ayan, lilipat natin yan. Tapos dito mga gar, sa ating timba, madaming laman yan dito ng mga fry ng Santa Claus. Ang daming fry ng Santa Claus. So mix yan dito. Hindi ko alam kung may magandang lalabas or pangit kasi parang ano lang to siya mga gar, parang community lang, no, naging anak ng mga nandito kasi ito mga gar, halo-halo lang to, parang community tank lang siya ng mga Santa Claus, no, halo-halo, iba-ibang klase ng mga kulay ng Santa Claus. So dahil matagal sila na nandito, no, nag-anakan, yung iba nagkandamatay na rin kasi parang ano na to planted tank lang kasi talaga siya. Then nilagyan ko lang ng mga excess natin ng mga Santa Claus. So nag-anakan, halo-halo, and nilagay natin dun. So titignan natin yan kung ano magiging resulta yan. So plano ko rin itong tanggalin kasi sayang din tong slot na to, no. Pwede rin itong lagyan ng pure strain talaga. So hindi ko pa kasi nabibigyan talaga ng oras mga gar. Then mga gar, nandito yung ating tuxedo koi, no, na short body ito. Ito yung medyo madami-dami talaga kaso nung nilipat natin sila dito, parang may may namatay na ilang piraso. Dahil ganun talaga pag naglipat ka ng mga isda mo, no, nagte-take time pa sila para makapag-adjust, and ang iba na hindi nakakapag-adjust namamatay talaga mga gar. So ito yung last batch natin ng tuxedo koi short body. So may iba na nakumukulay and sana wag silang maubos. Ayan, pero parang okay naman na sila, no. Ang mahihina yun yung namatay syempre. Ayan, maganda sana yung kanilang itong short body natin, no, kaso namatay na yung breeder natin to. Maganda yung kanilang success rate dahil ang kanilang mga anak ay talagang may mga cap, no. Parang wala akong napapansin na walang cap tulad ditong first batch natin. Actually second batch, no, kasi yung first batch natin 3 piraso pero nagkandamatay naman na yon. So itong second batch natin ng tuxedo koi short body, mapapansin nyo mga short body hindi naman talaga sila, hindi lang talaga super short. Tapos kung mapapansin nyo walang kahit isa sa kanila na walang cap, lahat talaga may cap. Tapos yung mga male nila, ayan, meron silang I think 4 na male, no, tapos 4 din na female kung tama yung bilang ko. Grabe yung mga cap nila, bilog na bilog.
Ayun, no, lalaki ng mga ulo. Malapit na rin to eh. So, nilipat ko to, no. Medyo nag-a-adjust din to. Kaya kanina winater change natin to. At medyo sumigla sila nung winater change natin. Tapos, ginender na natin. Tinanggalan natin yung mga female dito ng ating feeder koi jeans. And nilagyan na lang natin sila ng mga kal na female para hindi sila mag-away. Yun. Tapos, tinanggalan natin yung mga female dito. Tapos, ito yung last batch ng fry ng ating MSSBT. Madami yan sila dito. Hindi na dito kukulangin talaga. Yan. Yun, no. 'Di ba? Nung mga nakaraan kasi no, nawawalan tayo ng supply ng Tubi Fix kaya medyo bumagal na naman yung kanilang paglaki. Pero ngayon na may Tubi Fix tayo, no. Hindi naman kasi natin inaaraw-araw kasi pansin ko pag araw-arawin mo talaga yung Tubi Fix or every meal talaga Tubi Fix papakain mo, parang nagiging prone sila sa sakit. Kaya ang ginagawa ko dito is Tubi Fix, Moina, and the feeds, no, interval na lang. Tapos ito ay ABT din, no, last batch ng ating ABT kasi sa ngayon wala pa napoproduce ulit ng mga bagong ABT. Ayan, nakikita na sila. Dati parang mga guhit lang ito na maliliit talaga. Ngayon nakikita na sila mga gar. Tapos yung ating feeder koi na last batch din, parang ilan lang yung may mga koi, no. Parang the rest mga feeder koi jeans lang din ulit. Yan, pero okay na rin yan, no? Kasi nung last time nabenta naman natin yung iba. Maganda din naman kasi ang itsura. Ang problema lang talaga hindi lang nagsasaksin, no? Medyo mababa pa yung success rate ng kanilang pagiging koi. And so meron tayo dito mga male, no? Yan, mga males yan. Tapos ito mga males din natin ng ating MSSBT. Tapos ito yung ating RDSS, no, na mga male and may dalawang female. Tapos yung ating ABT, no, na walang partner. Then parang wala na talaga ako makitang partner nito kasi yung isang nagkandamatay man yung binili natin. Tapos yung ating mga MSSBT dito, then yung ating HBRRT. Ayan. Tapos may ginawa ako dito kanina mga gar, no. Kumuha ako ng mga spare natin na male, no, na kung sakaling mawalan tayo ng male, no, meron na tayong naka-separate na para sa atin talaga. So kumuha ako ng isang MSSBT, isang RDSS, isang HBRRT, tapos yung isang feeder koi kinuha na rin natin. Tapos nilagyan natin sila ng mga female para magsama-sama na sila dito sa planted tank natin kasi nagkakaroon ng kitikiti. Kaya nilagay na lang natin dyan. Ayan. May 4 na male tapos 3 female para sapat yung kanilang pagkakasama. Yun. And ito walang laman. So nilinis na natin to kanina, no. So babad muna natin yung tubig dito, saka natin lagyan ng bagong laman. So andito pa rin yung ating mga planted tank. Ito hindi na siya masyadong dumudumi, no. Tumatagal na siya bago mag-green ulit. So lumilinaw na yung kanyang tubig, sana maging malinaw pa lalo. So ito ay mga cals na lang ng ating Santa Claus. So yan ay binebenta pa rin, no, ng 10 pesos isa. Yun. So hanggang dito na lang muna yung ating mga video mga gar. Update lang tayo ng konti na napahaba na rin sa ating mga bagong fry dito sa ating fish yard. So yan ang mas madami sa atin ngayon, fry. Kakarampot na lang yung mga, kukonti na lang yung mga pang out natin, no? Full gold na lang talaga MSSBT at yung mga cals natin, yung pang out natin. May HBRRT tayo pero limited lang din yung bilang. And yung feeder koi natin na koi jeans, no, limited lang din. So kung gusto nyo mag-avail mga gar, no, mensahe lang kayo sa ating page, same name, Kuya Tems Fish Yard. So ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.